Padre Rene, ikaw nang bahala sa mga ari-arian ko. Makakaasa ka, Kapitan Tiago. Kapitan Tiago! Kapitan Tiago! Oh, diba? Namatay na si Kapitan Tiago. Totoo ba yung sinasabi? Totoo yun? Ako ba yung magsasinungaling? Kulang pa ako. Tuluyan nang namaalam si Kapitan Tiago. Dapat natin ipaganda ang kanyang dibing na grante. Teka, hindi pa nang umpisal si Kapitan Tiago at grado ang kanyang libing. Aba, yaan ng mga ganyan. Kung ipagkakait natin ang libing sa mga namamatay ng hindi nakukumpiskal, malilimutan natin ang kundi ang paghihigpit na ganyan gaya ng alam na nyo ay sinusunod lang kung hindi nakapagkumpiskal ay walang ibabayad. Pero si Kapitan Tiago, aba, kundi sa mga bibinyagan Chino nga na iilibing nyo may misa delikim. Teka, saan mapupunta mga hari-harian ni Kapitan Tiago? Sa akin, niyabilin ni Kapitan Tiago ang kanyang paghahati-hati sa kanyang ari-arian. Sa Papa, sa Santa Clara, sa Arsobispo, sa mga korporasyong mga praile, at iniiwan niya ang 20 piso para sa mga matrikula na mahihirap na estudyante. Ipinamalas niya ang 25 piso kay Basilio dahil sa kawalan ng asal nito. Bilang parangal sa pumanaw na kaibigan, si Padre Rene ang umawit ng Diyos Ire na sa halip raw makalugod sa mga naroon nakikiramay, ay lalo pang nakapagsakit ng ulo. Hindi mapatid-patid ang litanya ng dasal. Ang usap-usapan naman ng mga nakikiramay, ang kaluluwa raw ni Kapitan Tiago ay malaki kaya 3 ang dapat magmisa para matiyak ang pagpasok ni Tiago sa kalangitan. May nakakita ng kanyang kaluluwa, mga bisyong kinatutuwaan niya, ang mga nangyayari sa kalangitan, sa pagkikita ni na Kapitan Tiago at San Pedro. Ano kaya ang pagkatang ipapasok kay Kapitan Tiago? Prank na lamang ay pasok kay Kapitan Tiago dahil nakaprank ito ng magandang kanyang kaluluwa. Handa akong ibigay sa kanya ang lumang damit na Franciscano. Mahalaga sa akin ang damit na iyon. Ngunit alang-alang sa akin, kaibigan na hindi ko man lang nasilip sa kanyang huling hininga, ibibigay ko ang damit na iyon. Lumang damit na lang ipapasuot sa kanya. Hindi naman nakatingin sa damit o panlabas na kanyang Diyos. Bukod pa roon, ay tinukoy pa rin ng mga bahagi ng nobela, ang mga aklat ng mga himala, ang kaanyuan ng langit, at iba pang mga bagay na ukol din doon. Ang pilosopong si Don Primitibo ay parang langit noon na bumabangkit sa mga haka-haka ng mga teologo, at tila alam ang mga sinasabi na nakikipagtalo sa isang manunugal na si Aristorena. Sapagkat walang matatalo. Ang pagkatalo ay nagbubunga ng samaan ng loob, at sa langit ay walang samaan ng loob. Ngunit, dapat ay manalo ang isa. Nandyan lamang ang sarap ng pagsusugal. Kung gayon ay, kapwa manalo, madali yun. Ginamit ni Don Primitibo ang paraan tanging makakapagsuko sa kalaban. Magkakasala ka sa Diyos, kaibigang Marvin. Mahumulog ka sa enerhiya at di na ako makakapagsamanta sa iyo. Di tayo magbabakas, pinag-aalinlangan mo ang kapangyarihan ng Diyos. Iya'y kasalanan hindi mapapatawad. Pinag-aalinlangan mo ang pagkakaroon ng Santissima Trinidad. Ang iisa ay 3 at ang 3 ay iisa. Mag-ingat ka. Di mo pinaniwalaan ang 2 katawan, 2 pag-iisip at 2 kalooban ay may iisa ramang abala. Mag-ingat ka. Parang nais ko rin sa makabilang buhay at hihiyatan ko ang karagyan ng libing na iyan.
Naganap sa bayan ng San Diego ang pagkamatay ni Kapitan Tiago at ang pagkadakip kay Basilio na siyang dinamdam ng bayan. Maaari raw siyang ipatapon o patayin ang binata kagaya ng sinapit ng 3 paring martir sa Cavite. Hermana Penchang, alam niyo na po bang nangyari kay Kapitan Tiago? Oo, hindi lang yung po nangyari sa kanya. Maraming tao pa nang makikita ng Kapitan Tiago. Oo, ako din. Gayon din si Basilio. Siya yung nadakip din. Ano? Si Basilio? Oo, maaari din siyang tatapon ng patay katulad ng mga pare martir sa Cavite. At nagawa yan sa mga pare. Kay Basilio pa kaya? Buti nga sa kanya, parusa yan ng Diyos. Buti lang talaga't pinaalis ko si Yuli at pinilit ang humanap ng perang pagbabayad sa akin. Sa bahay ni Huli. Alam mo na ba ang nangyari kay Basilio, Huli? Ano ho? Si Basilio? Dinakip siya ng mga tulisan at kulang na lang siya ipatayin. Ha? Huli! Huli! Gumising ka! Huli! Nalaman ako nagawa kay Basilio. Ngayon din namatay na si Kapitan Tiago. Tumahan ka, Huli! Walang mangyayari kung iiyak ka na lamang dyan. Isa na lamang ang maaari kong gawin. Matulungan siya kundi si Padre Camora. O siya! Ano na, Huli? Hermano, baling kapalit na hinihingi ni Padre Camora, hindi ko kakayanin. Ayaw mo ba tulungan si Basilio? Gusto mo na lang ba siya mabaril? Ha? Pumasok ka na! Padre Camora, maaari ba akong tulungan? Ano yun, Huli? Si Basilio, dinakip. Wala na akong ibang malapitan kundi ikaw. Batid mo alam mo ang aking hinihinging kapalit, Huli. Hindi ba natin tumarin magandang pag-usapan? Yun lamang ang aking hinihinging kapalit, Huli. Padre Camora! Hindi ko na kaya to! Hindi ko na kaya!